Once again, good afternoon, classmates. Good afternoon po, Doc. Let us start our class with a prayer. May we request Pastor Reggie to lead us in prayer? Pastor Reggie, nandyan po kayo? Let us pray. Tayo po ay manalangin. Ama na mapagpala, maraming salamat sa hapong na ito na iyong pinagkaloob at kami po ay magpatuloy na aming pag-aaralin at aming hinihiling, Panginoon, sa iyo yung banal na Espiritu, yung Holy Presence, na bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman at talino upang maiwapan at amin po ay masikaloob at mabuhay yung mga pag-aaralan namin sa hapong ito. Paloob niyo rin, Panginoon, ang aming mga professors, lalo na po magtuturo sa subject na ito. Maraming salamat sa iyong pagtugon at pagpatawad namin mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. 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 Thank you very much, Pastor, for the kindness and the prayer. Okay, so ito ang pangalawang class natin sa schedule na to, and I hope for those who are new, yung mga bago po na classmates dyan, pagka po nakapag-bayad kayo ng PPV, ay pwede na kayong mag-open doon sa class group chat ng subject na to, no po? Ang subject natin ay CLM 200 at may sarili tayong group chat doon, and then pwede na kayong mag-avail doon sa mga hindi nyo na-record dahil may centralized recording po tayo sa pamagitan ng ating Archives Director na si Sir Nards or Director Nards Gaspan po. So for this afternoon, we'll continue rather with our subject, becoming a strategic leader. Isa pong kulang ng G yung natin ng slide natin, but anyway that is becoming. So dagdagan nyo na lang ng G dyan pagdating sa inyo, no po. So ang pag-uusapan natin ngayong hapon is tungkol sa core values. Ang core values ay nakailalim doon sa part ng ating strategic management, because if you recall, ang pinag-umpisahan natin during the last 4 meetings yata, or 5 meetings, 4 meetings pala, that we had before the graduation last September 22, ay nakalagay na doon yung mga dapat laman ng isang strategic plan. Okay? So, ang strategic management process natin would start with a vision, a mission, and core values. Okay? It will be followed by the setting of objectives, the crafting of strategies, followed by objectives, and it shall be implemented. And we call that the and when the plans are online with the organization, there should be consistent monitoring of developments, evaluating of performance, and initiating of corrective adjustments in case there are objectives that are not on track with the strategic or the original strategic plan. Okay, so ano po ang strategic values na sinasabi ng ating strategic management or part of our being a strategic leader?
Okay? So when we talk about the strategic values, we are referring to the guiding principles that shape a company's decision making and actions. In our case, because most of us are within the ministry of the church, instead of company's decision, we can call it organization or church decision. Although doon sa actual, meron din tayong tinatawag na company, di ba? Doon sa nag-i-start na group ng ating mga prospects or yung mga binibigyan natin ng aral tungkol sa kaligtasan, no? So you just transform the term to your own locality, your own ministry. However, if you have your own businesses, your own livelihoods, this is very applicable to any of those organizations. So sabi rito sa ating material, ang value or our values will serve as the foundation for a company's culture or an organization's culture and identify and help to align the actions of its employees, for us, of course, members, and stakeholders within its overall mission and vision. So, malala natin that when we are speaking of vision, we're talking about what shall the organization want to be in 3 years or 5 years time, depending on how many years you have set your strategies or your mission, and the mission itself is what you are doing right now in order to attain that vision. Okay? So palagi nating inuulit po 'yon para maliwanag po sa ating lahat. So in church leadership and administration, it's very important that we also understand the roles of strategic values. What does it contribute, or what does a particular value contribute to our particular organization, so that we can better understand and even execute the motivations and the priorities of our organization in how we can achieve our goals, whether that goal is a short-term or a long-term goal. By having an organizational strategic values, those are our guiding principles. Ano po? So, napaka-inam sa isang organization, lalo sa church, lalo sa ating ministry, kung meron tayong iniisip, merong mga kasama natin sa trabaho, sa gawain ay may iniisip na value na dapat gampanan or nasa kanilang sarili or nasa ating organization, para po hindi tayo lilihis doon sa original na mission at saka vision po natin. Okay, for purposes of better understanding and deeper appreciation of what strategic values are, ito ang mga iilan, although marami ito. Kung babalikan natin yung unang slide natin, nandoon ang iba't ibang klase ng strategic values or organizational values that can help the organization move towards its goals, aims, and objectives. Okay, so ang una rito is innovation. Pag-i-innovate. Okay? Innovation would simply refers to doing things better than the first way of doing it. Sabi nga,
You cannot expect changes if you are always doing the same thing, especially if that same thing is not bringing back or bringing forth the fruits of your labor. Okay? So kung yung estratehiya na ginagamit natin, ang action plan na ini-implement natin sa ating organization ay mukhang hindi yata bumabalik yung or hindi natin nararating yung gusto natin mapuntahan, marating sa organization, marating sa buhay, specifically sa personal evangelism natin, ay hindi po masama ang mag-isip ng improvements, innovation, pagbabago. Something that will make things different. And if we commit to our Savior a particular innovation, I believe that there will be no reasons why we cannot attain our goals, especially in our respective organizations in our church, even our livelihoods and businesses. So, isa pang example dyan is customer satisfaction. You know, one of the things that we learned few weeks ago, kung maalala nyo yung sinasabi nating difference, no? Yung pagkakaiba ng inyong organization doon sa iba. Halimbawa, yung prospect natin ay may sariling dating pananampalataya na sa kanyang katungkulan ay halos ilang taon na siya doon sa pananampalataya na yan. Ano ang pwede nating masabi? May pakita sa kanya na, oops, pagka ikay aanib sa aming pananampalataya, this is a different satisfaction that you can find in our organization. Yan po yung competitive advantage sa lingwahe ng business, no? Parehas din sa religious or church ministry natin. If the way we live, the way we proclaim the gospel, the love of Christ, the message of salvation to others appears to be better, different, and more passionate than those whom other believers did for the last 17, 18, 20, 30 years in their lives, perhaps they would change their mind and say, oh, why won't I try to visit the church of this particular person, of this particular Christian? Why it seems that her life is so energetic, so progressive, not only materially but spiritually. So ganun po yung ibig sabihin ng customer satisfaction. Something that they have not experienced in their life for a long, long time until they came to know you. Until they came to join you in your service, religious services, something like that, no? So ganun po ang role ng strategic values. If we value so much other people's lives, and they see that we professed and live what we preach, perhaps through the working of the Holy Spirit, we can further our efforts and see for ourselves how God works with us. Ganun po ang customer satisfaction na sinasabi po natin. Another, ethical business practices. Ang pagsisilbi sa gawain ng may kapal ay business. At ang business natin ay hindi pang sariling yaman lamang, pang sariling pagangat ng buhay lamang, kundi
yun ay nakabase doon sa paniniwala natin na ang buhay na ito ay pansamantala na. Ano po? So when we talk about ethical business practices, again, those are the values that we show, the people see in us, that we do not only say, but they are as if we are mirrors of God's perfect plan of redemption. Ganun po ang kahawig ng ethical business sa atin. Di ho ba sa negosyo, doon sa, kung makikita yung caricature dyan sa akin ay right side, maaring right side din sa inyo, no? Yung business ethics, yung caricature dyan ay nagsasabi ng trust, nagsasabi ng honesty, nagsasabi ng tapat, na hindi lang yung kung sa kikita ka ng marami, no? Kundi yung ipinapakita mo ay talagang tapat ka, na hindi lang yung sarili mong uh, pansarili mong inisip mo, hindi lahat ng iyong gawain, you exude integrity. You uphold the high standards of integrity, honesty. Again, this is repeated just like last time, with transparency and accountability. Patid naman po natin mga kapatid, mga classmates, na walang kapalit ang pagiging tapat, ang pagiging transparent at accountable. Ibig sabihin, if we made some decisions, especially because we are leaders of the church, we are leaders of our own organizations, dapat kitang-kita sa ating buhay na we are accountable with our decisions. Sabi nga ng iba, it's better to have a wrong decision than not to have a decision at all. And once you have made that decision, be accountable with it. Hindi pwede yung hindi maganda or hindi mainam sa ating buhay na pagka yung decision pala natin ay tabingi, mali, ay nagtuturo tayo, no? Nagtuturo tayo. Alam nyo naman yung original ng turo. It came from the book of Genesis, no? Nung sabi ni Lord, ni God, where are you? And then, sumunod na sagot is, why did you eat? Sabi niya doon sa babae. Anong sinabi nung, ay hindi pala. Why did you eat of the forbidden fruit? Sabi ni Adan, ito kasing babae na ibinigay mo. So that is toro-toro, no? That should not be the case in our lives, because people are looking at us as leaders of our organization, as bearers of the truth, as bearers of the good message. So yan po ang ethical business practices na sinasabi nating strategic values. Another example of a strategic value is social responsibility. Gusto kong basahin yung definition. A commitment to social responsibility may involve considering the impact. Hindi po ito yung impact to, ha? Yung impact is the effect, the highest effect of the organization's action, kumbaga, on society and the environment, and taking steps to minimize a negative impact and maximize positive ones. Yun pong mga kapatid, yung social responsibility na bagay
dito sa Philippines ay dumating nung early 2000s, no? Because it originated from Europe. It was adopted by the United States of America and then later on spread to other parts of the world. For the Philippines, mukhang nandyan pa rin yan nung early 90s or mid-90s, 1990s, but it has no impact. Yung impact niya dito sa Pilipinas, hindi masyadong nararamdaman, no? Not until the early 2000s that the government feels that social responsibility should be part of the government, of the corporate, of the private, and all organizations values. So, kung makita nyo, karamihan sa mga sumusunod sa sinasabi nilang ISO, no? International Organization of Standards, ay kasali doon sa kanilang mission, sa kanilang goals, sa kanyang social responsibility, sa kanyang core values ang social responsibility. Sa atin po, normal natural sa atin yan. Sa atin, even without this particular term, natural yung social responsibility sa atin dahil hindi natin pinapabayaan na doon sa lugar na ang ating church, ang ating members ay nandun, ay nagiging part tayo doon sa negative contribution sa environment at sa society. Kahit naman nung una yung mga apostles, pag may pinupuntahan sila, they want to be part of the improvement of the community. Di ba? So yung pong naaaral natin sa subject ni Doc Aris na mga gawaing pangkalusugan ay napakainam na part ng performance ng social responsibility. Because aside from imparting the gospel to the people in our community, we are teaching them how to live healthfully so that each member of the community, if possible, should be healthy at kung maaari, hindi sila pabalik-balik doon sa mga gamot na synthetic na favorite ni Doc Aris yun . I recall his lectures in his subject at ako'y natutuwa dahil I always recall the social responsibility. Ang pagbibigay ng feeding program, ang pagbibigay ng kalinisan, ang pagtuturo ng pag-ingat sa sariling kalusugan sa ating tinatirahan, sa ating ginagalawang locality, ay part ho yan ng social responsibility and most especially taking care of our environment. Because our environment are the direct creation of God, reminding all people that there is a God who had given everything before we were created. Okay? May questions po dyan or contributions? Dahil tahimik po naman kayo, ibig sabihin ay okay na ano. So let us continue. We have just a few minutes left. Sabihin natin we have 25 minutes more to go. Hopefully we can finish our topic for today about values, corporate strategic values. So that was social responsibility that we have just discussed. Another is quality. Nako, na-discuss ni Madam Juanito, no? Ramak. Madam Ramak always talk about quality in her transformational lectures. At hindi kasi kuan yan. One of the values that any organization have should be quality. Quality is more of a personal than of an organizational value. If you believe in the quality of your service,
the quality of your product, the quality of your life. No doubt, mas marami pong aanib sa ating paniniwala. Kasi hindi ho tayo yung grupo na nagpapaaral, nagbibigay ng aral na para meron silang aniban, para meron silang gawain, kundi the quality that they see in us again is something that they haven't seen themselves in themselves and in their respective homes. Ang quality ng mga taong ito parang naiiba. Parang meron sila nang wala sa akin. So, strategic values as an organization and as a person looks into quality as one of the foremost values that one or an organization should have. No? Parang ang English dito sabi niya, a focus on quality may involve investing in processes and systems to ensure that products and services meet high standards of excellence. Parang yung excellence na nakamit ng kanya ng LIMS through the working of Madam who was that? Mariano. Sherlyn? Yeah, Sherlyn Mariano po. Tama po kayo na pastor, no? So yun po ang sana all na sabi ng lingwahe sa kalye ngayon, no? Sana all na we reconnect to God para yung mga ganitong bagay na gusto nating nandito sa ating buhay as leaders of the church, as bearers of the truth, ay hindi ho sana alintulad ng iba dyan na for purposes of just preaching, reading the Bible, mga ganyan. Ano po? I hope we appreciate the message of this strategic leadership for the church. Meron pang isa, classmates, na example ng strategic value na sana'y hindi mawala sa atin. Or isa puso, isa isip, para in our ministry, we will always try to have it in ourselves, to have it in our organizations, and that is collaboration. Collaboration. Sinong gustong mag-explain ng sarili niya ang ibig sabihin ng collaboration? Siguro sa bagay na to, lahat tayo may sariling opinion, may sariling experience sa collaboration. Anybody there, classmates, who would like to share? Magkaroon tayo ng konting sharing para naman kagaya nung last meeting natin ay napaka-productive ang ating discussions on strategic leadership, especially now that we're talking about strategic values, the core values that each of us should not forget, that each of us should possess. Ano po? Anybody there who is willing to share even some words? Takot mag-share, Prof. Okay po, sige po sir. Pastor, Doc. Hello po, Doc. Hello po, Doc. Takot po silang mag-share ngayon. Nakikinig lang. Collaboration, the action of working with someone to produce or creating something. He wrote that part of the achievement. Okay po. Hello, Prof. Yes, In collaboration, Pastor. yeah. I have a site about this collaboration. In terms of the leadership and administration with regards to strategic church leadership and administration, the collaboration means unity while in leadership, while take the stand of a leader, and then
with diversity. In the midst of diversity, there's a union, and the vision and the mission of their leadership collaboratively, they they work each other, and then the plan that they made, and the desire in which the planning will be fulfilled and realize, they will hand in hand, one in mind, they work each other. So without quote unquote jealousy, yung tinatawag nating professional jealousy, and with crab mentality. So with this collaboration, it means metacognition type of pursuing what is planned, and what is a planned vision of their missions. So that's it, Prof. God bless. Thank you very much, Pastor Chavis. Napakaganda. I am touched with the word jealousy. Alam po ninyo, classmates, fellow chaplains, ang background ko ho sa leadership for the last 30 years is on corporate leadership. Corporate leadership na uso yung sinabi ni Pastor Chavis na professional jealousy. Professional na nga. Jealousy pa. No? You know, one of the things that I've learned after working for a particular corporation for more than 30 years, ay meron talaga palang tao sa organization na ang nais sa buhay ay sumira sa buhay ng iba, no? For example, it is normal in an organization that there will be promotions among the ranks, from the ranks or among the various departments or groups of the organization. Ano? And one thing that I really cannot explain myself is, why is it that there are really people who really are bound to, and are happy, very happy if they see that their rivals in the position are not promoted or are transferred or are demoted, no? Alam nyo, yun ang frustration sa corporate world. So maganda yung example ni Pastor. Sana nga, no, sa ating mga respect look into that, kagaya ng explanation ni Pastor Chavis, kasi kung hindi very collaborative ang ating palakad, hindi natin ina-appreciate yung contributions ng iba, hindi natin binibigyan ng iba na mag-progress, mag-develop, mag-improve sa kanilang kakayanan, if we shut the door of communication to others, and if we discourage our members in other organizations, our employees, nung na ma-reach natin yung sinasabi natin na common goals natin, no? Dahil there is a discrepancy, especially kung yung discrepancy diyan ay nanggagaling sa puso ng isa, dalawa o tatlong kasama natin sa gawain. So thank you for that, Pastor Chavis and Pastor Reggie, for the contributions. Baka po meron dyan ang gustong mag-add? Pwede po mag-share? Opo, ma'am. Madam Grace? Yes po. Go ahead po. Additional lang po dito sa ka-explain lang sa atin ni Pastor. Opo. Ang collaboration kasi, it is a joint effort ng maraming
kapatiran o kaya mga tao na para maka-accomplish sila ng something or maabot nila ang mission and vision sa church. Or sa company naman, yung strategic project nila. Sa atin naman po, nagkakaroon tayo ng professional jealousy kasi yung iba thinking na we become competitive pastor eh. Yung nawawala sa isipan natin na all of us were given different talents or gifts. So my talent may not be your talent. So instead of coming together and building up, going for that achievement, for that common goal, nagsisiraan, nagpapatayan ng ilaw. So ang ganda nitong collaboration kasi makikita natin, we cannot achieve to that common goal kung tayo hindi nagtutulungan. So instead na umuunlad ang ating gawain sa iglesia, makikita na lang natin nawawala mga talents natin kasi lumilipat na sa ibang churches. Yun lang po. That is citing a very actual scenario to what we are discussing. Salamat po. Thank you very much, Madam Grace. Napakagaling naman yung contribution na yun. Tamang-tamang nakakma doon sa tema din ng sinabi ni Pastor Chavez. Ano po? So, Pwede yes. pa po ako mag-share? Yes, ma'am. Go ahead. Madam Maria Lorena de Dios. Sige po. Yan. From where are they, ma'am? Anong organization po galing? Seventh Adventist, dito sa Sapampalay po. Okay po. Sige po, ma'am. San Jose del Monte, Bulacan, East Bulacan po, CLC. Okay. Yung collaboration po, yung katulad nung nasa screen nyo, commitment, partnership. Ang kadalasan po sa maisishare ko, patulad sa mga nabanggit kanina, kaya nangyayari po na nagkakaroon ng inggitan o parang nagpapaligsahan ng power, marami po ang hindi nakakaunawa. Hindi nila naiintindihan yung common goal na dapat sana mangyari. Kasi na-experience po namin yan tungkol sa dapat yung dati adapt a barangay. Yung mga ganyan. O kaya kahit ano pong strategic plan ng church mula sa taas, down sa mga churches, ang nangyayari, pag hindi po nila naintindihan kung ano yung tatargetin, nagkakaroon sila ng kanya-kanyang project o kaya activity. Parang nagkakaroon ng paligsahan. Imbis na mag-collaborative sila, magkaisa kung paano yung goal nila tutumbukin, ang nangyayari, nagkakaroon ng paligsahan. Aking effort ko, bahalak sa effort mo, kung sa activity mo. Gano'n, imbis na nagtutulungan. Pero dapat, di ba, sa strategic plan o sa strategic values, makita ang collaboration na napakahalaga. Kasi magtutulong-tulong kayo kung ano yung talent ng isa, ano yung kakayanan ng isa. Hindi naman magagawa ng isang tao yan. Hindi lahat ng pangangailangan nasa isang tao lang o nasa isang grupo lang. Doon tayo magtutulong-tulong para lahat ng ginagawa o kilos natin, tutumbukin natin yung common goal na yon. Kaya yun po ang napansin ko na nagiging kakulangan. Kaya napakahalaga po ng collaboration para ma-meet natin yung ating goal na tinatahak. Kaya napakaganda ng ating pinag-aaralan na strategic values. Yun lang po. Thank you, Madam Maria. Thank you very much for a very, very substantive contribution tungkol sa collaboration as a strategic value. Opo, talagang sadyang ganun sana ang tingin natin sa collaboration para ma-distinguish natin yung pang-ibang gusto nating gawin sa ating gawain para makakabuti sa ating lahat. Thank you ulit, Madam Maria. Nagtataas ng kamay si Ma'am Sharon. Saglit lang po. Unahin natin si Sir Jimwell kasi mas nauna siya sa inyo, Ma'am Sharon. You will be the next, Ma'am Sharon. So, Sir Jimwell, please come in. Go ahead. May bibigay lang ako ng konti lang kaalaman. Kasi yung collaboration po ay
nagtuturo po sa atin ng pag-iisa, yung isang goal na natin na kailangan nating abutin, ang collaboration po ay nagtuturo sa atin kung paano natin makuha yung successful na ginagawa natin kung magkaisa po tayo. Kasi yung collaboration ay nagsasabi na hindi tayo mag-successful ng yung hindi natin makuha yung gusto nating makuha kapag hindi tayo magkaisa. Kasi sa nakita natin ngayon dito sa kahit saan paligid natin, parang walang cooperation po yan eh. Parang wala. Nung collaboration ay nagsasabi po sa atin, nagtuturo kung paano natin makita yung mga qualification po na sa mga kasamahan natin. Yung kasama natin, hindi natin makikita yung potential nila pag hindi natin sila makikita na ginagawa to ganyan. Pero kung may pag-iisa po tayo, magkaisa po tayo, ay makikita natin yung potential, yung iba't ibang mga tao na nasa paligid natin. Yan lang po, Doc, ang intindihan ko dito. Thank you, Sir Jemel. Hubin lang po, hindi pa tayo, Doktor. Nag-aaral pa tayo lahat. Thank you. Napaka-tumpak yung contribution yung yan. So, yung nga po, lahat sa atin, ayun ang hangad natin, and thank you for the contribution. Isunod po natin si Madam Torres, si Madam Sharon, nagre-raise ng kamay kanina. Okay. Magandang hapon ulit. Napakaganda po ng ating topic about collaboration. Ito po ay talagang maabot natin po ito ang goal natin kung talagang tayo bilang manggagawa ng Panginoon. Tanggapin na po natin, nag-aaral tayo dahil sa nais nating gumawa sa gawain ng Panginoon. Ang tawag sa atin ay manggagawa ng Panginoon. Di po ba? We are workers for Christ. Yan. So hanggang hindi po natin ibaba ang ating mga sarili, hanggang hindi po tayo matutong magiging humble sa ating sarili, mananatili po yung mga pride na yan na siyang magiging dahilan na hindi natin maabot ang ating goal na nais nating maabot para sa gawain ng Panginoon. Sana i-dedicate nating lubos ang ating mga sarili sa Panginoon, ganapin natin ang ayon sa kalooban ng Panginoon at makikita po natin ang maayos na pagsama-sama sa gawain at ang tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus ay ating makamtan. Hindi para sa ating sariling pagnanais o kaya hangad na tayo makilala, kundi maabot na si Kristo ang ating tanging tagumpay na makita sa ating mga buhay. At ang ating goal, magiging maayos, matagumpay at marami pa tayong maabot na madadala sa paanan ng Panginoon. Ang ating church ay magiging maayos, magiging successful ang ating samahan sa loob ng church at ang ating program ay magiging maayos sa lahat ng panahon. So, collaboration, ang pagkakaisa ay ating matatanggap. Thank you, ma'am. Thank you, Madam Sharon. Thank you very much for a wisdom na share ninyo. Okay, sunod natin may apat na nakataas. Hopefully okay nung 15 minutes na oras nating natira. Let us give a chance to share Chaplain Christopher Macam. Siya ang first on the line po na nakahipila. Meron pa tayong tatlo. Go ahead, Sir Christopher. Hello, sir. Thank you po. Actually, yung ating po mga explanation kanina ay saktong-sakto na po dun sa ating tinatanong kung ano po yung collaboration, yung meaning. Siguro sa akin lang po additional, bakit ba tayo kailangan mag-collab? O yung tinatawag na collaboration? I remember po yung aking pong tatay ay naging barangay captain ng almost 20 years na po. Nakita ko dun sa tatay ko po, kaya pala siya nagko-collab o yung nakikipag-communicate parate.
in every area or any department doon sa kanyang barangay, ano po, sa kanyang mga barangay council, is to gain respect. Kasi meron pong tinatawag na courtesy call, di ba po ba? So dito sa atin, sa church din po, may mga kanya-kanyang departamento tayo eh. Na once na meron tayong plano o kaya project o may gagawin tayo na masasagasaan natin yung iba't ibang departamento ng ating church or any organization, kailangan makipag-collab ka. Ibig sabihin makipag-communicate ka nang sa ganon ay yung bang wala kang nahahakbangan. So siguro sir, yun yung sa akin, yung isa sa mga significant bakit kailangan tayo magkaroon ng collaboration to respect each other, lalo na po yung mga nasa position. Yun lang po sir. Thank you, Sir Christopher. So, respect and communication. Maganda namang contribution yon. Mukhang magko-close yung session natin ngayon na maganda ulit at napaka-fruitful ang ating discussions. Thank you very much again to those who contributed earlier. Let's give the time also to Doc Aris. At kanina pang nakataas yung kamay niya. Doc Aris, please go ahead. Okay, thank you, Prof. Ang collaboration po mga kapatid ay isang simplified term po yan ng total member involvement. Tama po ba? Oh, tama, Doc, tama. Kasi ang iglesia, kung walay collaboration sa bawat isa, ay talagang kahit ano pa mang mga ministry ay hindi siya magpo-prosper at hindi siya magbubunga. Katulad sa mga country, no, sa bawat bansa may mga bilateral agreement dahil may common goals sila, no, sa isang specific na gawain or isang mission. So kailangan nila ng kasama para sa isang hangarin. So katulad din sa ating iglesia, kung wala tayong bilateral ang tawag dito pagkakaisa ng isipan, ng ating mga pananaw sa ating mga ministry, ay hindi talaga magbubunga. So kaya nga kailangan ng collaboration sa bawat trabaho o sa bawat ipagawa sa atin ng Panginoon. Katulad dito sa aming ministry dito sa aming distrito nung nakaraan, ang aming district pastor dito ay si Pastor Kilimar Arangco. Itong isang ano natin dito, bagong estudyante natin. Siya po ang nangulo dito. So may naganap na malaking crusade, no? So kung walang collaboration sa bawat isa sa distrito, ay talagang hindi magbubunga ang ganong kalaking ministry. Isipin mo nga mga kapatid, sa bawat gabi sa 10 nights of crusade, bawat gabi ay free dinner po, pinakain ang mga tao na higit sa 1,500, no? Bawat gabi. Gabi-gabi yan. So kung walang collaboration, walang total member involvement, walang kamay or nag-iisang kamay lang ang nagtatrabaho, magagawa kaya yun mga kapatid? So talagang totoo yung isang naano natin na noon na kung marami ang nagtatrabaho, malaki din ang magagawang trabaho mga kapatid. So collaboration is another term or simplified term of total member involvement. Thank you, Doc. Thank you very much for the additional information and the wisdom that you have shared to us. Salamat po, Doc. Meron pa tayong isa kanina pero nawala naman yung raised hands niya. Balikan natin si Madam Maria Lorena, may gustong idagdag. Go ahead, Madam Maria.
Madam Maria, are you raising your hands? I think your hands is raised. Your hand pala, isang hand yun nandun. Okay, Yan. parang walang Opo, signal. ito na. Okay, ma'am. Sorry, Go ahead. nawala ako. Idadagdag ko lang po doon sa collaboration na sinasabi, na pinag-usapan natin. Commitment po ito. Hindi po ito automatic na parang sasabihin natin sa mga church members natin, o dapat makipag-unite kayo, magkaroon tayo ng unities, trabaho ganito, ganyan. Kaya nabanggit ko po kanina, ang example ay yung ADAPA barangay na ginawa ng isang church. Ngayon, ang ADAPA barangay, dati kasi nung naka-attend ako sa mga seminars, dapat kung saan nakatayo ang church, hanggat maaari, ang ginagalawang barangay o kung saan nakatirik yung church, yung mismong building, dapat nai-involve yung church activities sa barangay activities. Kasi ang tanong kung sakali bang magsasara yung ating mga churches na yan, yung building natin, walang activity, walang pagsisimba, walang dadalong mga tao, ano ang impact nito doon sa barangay natin? Kaya nung nagkaroon po ng TMI at saka ng mga kung ano ng mga seminars, ito isa sa natandaan ko. Oo nga naman, kadalasan pagkasarado ang church, walang simba ng Sabado, ano ang nalungkot ba yung kapitbahay ng church natin kung tayo ay hindi dumadalo? Kaya doon po inano nila yung pinopromote dati, yung Adapt a Barangay. Ngayon, ang gagawin sa Adapt a Barangay, makikipag-usap tayo doon sa kapitan. At ngayon, kapag magpapaalam tayo na magkakaroon tayo ng survey para malaman natin kung anong pangangailangan ng barangay na yon. Then, i-itemize natin o ipa-prioritize natin kung ano yung makikita nating pwede nating maitulong. Sabi nga doon sa seminar, huwag kayong maglalabas ng pera kasi maraming pera ang barangay. Ang gagawin lang natin, manpower. Di ngayon, sa madaling salita po, nakapag-usap tong aming mga personal ministries, ganyan, tsaka ACS, doon sa barangay. Nung nagsusurvey na po kami, nasa phase na kami ng pagsusurvey, meron kaming mga kapatiran na sumama sa pagsusurvey. Inilahad po namin sa kanila yung project ng ACS. Nung sumama sila, may nakita sila sa pagsusurvey doon sa barangay na yon na 4 na tao o 4 na pamilyang hirap na hirap. Sa awa nila, gusto nila kaagad yun ay tulungan. Dahil nakaprogram po yun ng Adapt a Barangay, hindi dapat kumilos ang kapatiran ng hindi nasa program. Kaya nga po ito ay commitment na hindi automatic. Dapat nasa program yung collaboration na binabanggit ko sa inyo. Ang ginawa po nila, itong mga kapatid na ayaw sa ilalim nung program na yun na sinasabi namin, dahil nakikipag-collaborate kami sa barangay, ang ginawa nila, bumulong sila sa ibang mga kapatid na, hoy, magbigay kayo ng mga donations, mga goods, mga kung ano-ano para ibigay doon sa mahirap na yon. Kaya nung narinig namin yun, sabi, ano yan? Dapat lahat ng itutulong natin dito sa barangay na ito ay pag-uusapan natin. Kasi tatapusin muna natin yung survey bago tayo tutugon sa process ng step by step na gagawin natin sa prioritization natin. O kung ano yung priority na dapat nating gawin sa barangay na yan. Mayroong hindi nakakaunawa doon sa project na yon, ang sabi, tutulong ka lang, dadaan pa sa church board. Ganyan ang sabi. Kaya ngayon po, ang nangyari, tinuloy nila yon, tapos dinala pa sa district. Ang nangyari, nag-full support naman yung mga district kasi hindi nila intindihan kung ano yung project ng Adapt a Barangay. Ang nangyari po, one time, big time lang gusto nilang gawin. Tinulungan nila yung tao. Nasira po yung programa ng Adapt a Barangay na gagawin sana ng church. Kaya yun po yung sinasabi ko na collaboration. Nakikipagtulungan tayo. Halimbawa, ang project natin ay Adapt a Barangay. Nagkakaroon tayo ng collaboration. Nakikipag-collaborate tayo sa barangay. Ang church at saka ang barangay, nagkaroon parang ng partnership na ito ang gagawin natin para makatulong tayo sa tao. Ang nangyayari po, nagkakaroon ng pakiramdam ng iba, nasasapawan sila, mas magaling ka, ganyan ang nangyayari. Kasi katulad ng binanggit ko kanina, hindi nila nauunawaan kung ano po ba itong project na to. Kaya ang tinuturo sa atin doon, ina-encourage natin itong mga kapatid natin na makipag-cooperate towards
common goal. Ano ba yung common goal natin? Kaya nga po, isa sa mga nabanggit ko, kaya sinasabi ko, hindi automatic to. Na dapat mangaral tayo, dapat soul winning ang ano natin. Opo, ano po ang project natin? Ano ang activity natin? Ano yung tinatarget natin? Doon po tayo nagkakaroon ng collaboration. Halimbawa, another example, meron tayong crusade. Sasabihin natin sa women's ministry, makikipag-collaborate ang women's ministry dahil AY to o kaya Voice of Youth ang gagawa ng siyang sponsor ng project. O kayong women's ministry, makikikollaborate kami sa inyo. Kayo po ang kayo ang bahala sa mga pagpapakain. Ganun po ang health health ministry, kayo naman po ang bahala sa mga health lectures. Hello, ma'am. Yan. Yes, sorry po. Ayan, kaya po kumbaga sa sinasabi natin kung collaboration, commitment, may commitment, hindi kumbaga sa mas maganda kung sa labas gagamitin. Meron po itong written, tawag dito, parang contract o written agreement. Ganon. Sorry po, napahaba. Okay, madam. Okay yun. Siguro ang challenge natin doon, ma'am, is how to convince the majority of the members. Hindi kasi ho talaga sa experience ng karamihan, you really cannot in other cases hindi mo talaga makuha yung buo. There are those who really, not that they do not like perhaps to do, but iba yung takbo ng kanilang paniniwala kung minsan ng kanilang conviction sa isang gawain. But those are challenges na magandang i-consider, ma'am. Okay, so balikan ho natin yung position nyo in the next session kasi meron tayong isang kasama na gustong mag-share. Anyway, matagal pa naman itong suhito natin. We can discuss further. Ano po, Madam Maria? I hope it's all right with you. Okay po. Sorry po. Okay, Hello, Prof. so Last na po si Prof, si kapatid na Padiel Calcania. Opo, Doc. Okay, so let's give a time also for Sir Padiel Calcania. Go ahead, sir. Okay, salamat po, sir. Mayong hapon. Bali, ang natutunan ko lang po sa ating discussion at sa kauli-ulian kay Ma'am Maria, collaboration for me, no, ay helping one another, working one together. Ay ngayon, medyo mahirap talaga yan, no, sa district, no, kapag tayo ay nagtatrabaho. Ngayon, iniisip ko ito, malaking challenge ito. Paano ba tayo magkakaroon nito? Iniisip ko na we must have one mind para magkaroon tayo ng one mission, one vision, one goal sa ating inaano na district siguro. How to obtain it? So we should have the mind of Jesus. Ay, balik tayo doon sa pamumuno ng ating Panginoong Jesucristo kasi kay Jesus collaborate with his disciples. Pwede niya namang gawin yon, i-shoulder lahat ng yon. Pero kung mapapansin natin ay ito ang yapak ni Kristo, no, sa collaboration ay nakikita kong napakaganda kasi ito dapat ay magsisimula talaga sa ating mga leader, no, na talagang kumbaga porsigido tayo how to collaborate them with one mission, and we should have one mind na katulad ng kaisipan ng ating Panginoong Jesus. Yun lang, sir. Salamat po. Thank you very much, Sir Padiel. Napakagandang naman yun, anggulo ng ating pagko-consider sa collaboration at saka yung in consideration to our ministry, no? So before mas as I would like that we will continue, tapos na po yung time natin and may susunod na subject tayong dapat harapin. So before we turn over the proceedings of the class, I would like to request everyone to bow for a short prayer. Father of light and fountain of all wisdom, this afternoon we return to you all the honor and thanksgiving for a very, very fruitful afternoon of discussions in regards to being leaders, strategic leaders of your church
We pray, Lord, that you continue to bless each and every one of us, shower upon us the strategic position that you have shown, especially in Christ Jesus, our Lord, so that as we go on the journey in this world in trying to serve you, may we all be worthy of your love and blessings. Thank you, Lord, for answering our prayers, including the forgiveness of our sins. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So thank you very much, classmates. Thank you for joining me. I hope to see you again next meeting. Doc Aris, back to you. Thank you po. Thank Thank you you, po. thank you. Yes, ma'am.